Ayun, para sa mga ka-rides natin, mayroong bagong i-implement ang LTO. Maghihigpit sila sa mga unregistered na motor vehicle, kasama na motorsiklo, sasakyan, o mga truck. Ayan, so kapag unregistered, mas malaki na ang abala at penalty na mangyayari. Ito lang, last June nang nasa 20,000 na unregistered motor vehicle. So ganun kadami yung nahuli nila, at ang 13,000 daw dito ay mga motorsiklo. So sobrang dami yung hindi nakarehistro na mga motor at sakyan, kaya masyado nang hihigpitan na ng LTO ang mga ganitong unregistered na motor vehicle. For example, dati ay nahuli ka dahil unregistered ang iyong motor, ay ticket lamang. Okay? 10,000 yon kapag ka unregistered. So, ticket lamang yon. Pero ngayon, by August, i-implement nila sa August, maghihigpit ang LTO officers, ang mga LTO enforcers sa mga sa kalsada, ay manghaharang sila, magche-checkpoint sila at magche-check ng mga ORCR kung ang ating mga motor, siklo, sakyan ay nakarehistro. Kung ito ay hindi nakarehistro, as in paso, at kailangan ng ma-impound ang iyong sasakyan o motor. So, dati ticket lamang, ngayon i-impound na. Ibig sabihin, dagdag penalty kapag sa impounding area maliban pa yung ticket. Ayan, so mas mahal na. Kung yan naman ay may plaka na, ay hindi na ma-impound ang iyong motor o sakyan, bagkos kukunin na lamang iyong plaka. So ganun din, tutubusin mo pa rin ang iyong plaka sa LTO kung saang district yan nakahuli sa inyo. So nationwide ito, buong Pilipinas magkakaroon ng crackdown ayon mismo sa LTO spokesperson nila, na magkakaroon nga ng crackdown at huhulihin, maghihigpit sa mga unregistered vehicles. Maliban dyan sa ticket, impound, or baklas plaka, ay kailangan mo munang pa-inspeksyon ang iyong sakyan o motor bago mo ito marehistro at bago mo ito matutubos. So ibig sabihin, hindi mo siya matutubos hanggat hindi na-rehistro. Pero bago marehistro kasi, kailangan mo munang idaan ang iyong motorsiklo o sakyan sa Motor Vehicle Inspection Centers. Ayan, ito yung mga MBIC ayan, services. So, hindi siya pwede sa mga emission centers lamang. Ito ay sa mga Motor Vehicle Inspection Centers kung saan ay mas mahal din ang singil nila dahil i-inspection nila yung motor mo kung road worthy pa ito. Hindi lang sa mga motor ha, sa mga sakyan din. Ibig sabihin, so okay pang gamitin sa mga pampublikong lansangan ng iyong mga sakyan, kaya kailangan mo nang idaan sa mga inspection centers kung saan ay mas mahal din dito, halos doble din. Ayan, so bago kayo mahuli ng unregistered, kailangan mas okay siguro kung i-renew nyo na ito, dahil nga kung kayo ay nahuli, mas malaki ang magiging violation ninyo, maliban kasi sa ticket, maaaring ma-impound kung wala kang plaka. Kung may plaka naman, ay babaklasin ng plaka, tutubusin mo ito. Tapos kailangan mo pang magpa Motor Vehicle Inspection Center bago mo yan marehistro. So yan, base sa LTO mismo na gagawin na o magsisimula na sa August ngayong 2025. Kaya kailangan maging alerto kayo, iparehistro nyo na ang inyong mga sakyan para hindi kayo mapag-gastos ng husto. Ayun lang. Kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan at gusto nyo yung mga team content, update sa mga motor vehicle, sa LTO, sa MDA, o sa pagkuha ng driver's license, pwede nyo akong i-follow para maging updated kayo kapag mayroon akong mga sunod na video. Sharing is caring!